Monday night, after dinner, kumain kami, syempre, and then nanood ng movie, and then nung matutulog na, doon ko siya, ang una kong ginawa, since nakakarinig na tayo ng mga horror stories dito sa mga naka-experience sa emergency na ganun lang kadali na nakalabas ng ospital. Yun na yung last na conversation. Final thoughts, all those highways in that canyon line held out the time. Hi guys! Happy Valentine's Day mula dito sa Canada. Nauna ang Pilipinas sa pag-celebrate ng Valentine's Day. And ngayon po, month of February ay talagang maraming snow sa amin dito sa Edmonton, Alberta, Canada. Ayan, so meron nag-snow blower dito sa walking path. November and December, medyo bihira tayo ng snow ng mga panahon na yon. Hi guys! Welcome back again to our channel, and alam kong may idea na kayo ano yung magiging video natin for today based aking thumbnail. So yun nga guys, nagkaroon ako ng emergency, and for the very first time na-experience ko ang emergency dito sa Canada. Pero meron talaga ako yung pinakauna, pregnancy-related case naman. So, iba rin naman din talaga yung way na yon. Naisipan ko po na i-share ang experience ko sa emergency dito sa Canada para magkaroon ng idea yung mga hindi pa nakaka-experience na nakatira na dito sa Canada or bagong dating dito sa Canada. At kung nagbabalak din na magpunta rito sa Canada, magkaroon sila ng idea. And based nga rin po sa aking analytics sa YouTube ay yun po, may mga viewers din from the Philippines. So, I believe na magiging beneficial ito sa mga yun, wala pang experience dito sa emergency sa Canada. So, ayun nga po, nangyari Monday night, after dinner, kumain kami, syempre, and then nanood ng movie, and then nung matutulog na, doon ko siya naramdaman yung severe pain na ito. So, trinay ko na i-endure hanggang magmadaling araw. Pero, sa mga panahon na yon, gumagawa naman ako ng paraan para maibsan yung pain ko. So, ginawa ko yung mga na-research ko na pwede maging relief ko, maging remedy dito sa bahay. Ginawa ko ng lahat. Ayan. Pero, hindi pa rin talaga siya yung significantly na nagbabago yung pakiramdam ko. And nagpaplano na ako noon, ano na yung mas aggressive approach na gagawin ko. And naisip ko na nga na magpadala sa hospital. So, ang una kong ginawa, since nakakarinig na tayo ng mga horror stories dito sa mga naka-experience sa emergency na long waiting times, 8 hours, 12 hours, ganyan, 5 hours. So, iniisip ko sa condition ko na yon, hindi ko na mahintay yung 5 hours. Parang hindi ko na kakayanin yon. Nag-research ako nga, pinuntahan ko ang Alberta website para ma-check muna yung mga hospitals na malapit sa aming location based sa address namin. At ang kagandahan doon sa website na yun ng Alberta, hindi ko alam guys kung meron ding mga ganitong information sa ibang provinces. So hopefully meron din. So doon sa Alberta website, makikita rin doon yung waiting times ng mga hospitals. So ang pinili ko yung pinaka-maikse, syempre. Yun. Tapos malapit lang naman din sa amin. Pero nag-decide ako na paumagahan na lang or paumaga na. Yan, hinintay ko si husband na magising. Kahit papano, keri-keri pa naman. And naisip ko kasi din sa condition ko na yon na hindi ko pa din kaya na magbiyahe or gumalaw ng gumalaw, ganyan, habang papunta sa ospital. So, sabi ko na okay pa rin naman ako, mas pipiliin ko na lang muna sa peak ng pain na yon yung na magstay muna ako sa bahay. And hopefully, pagka, ewan ko, inisip ko kung nandun pa rin ako sa hope na
kahit papano mababawasan yung pain ko pagdating ng mga ilang oras or pagka mag-umaga na ganun na lang katindi ang aking fate. Ayun. Also, kinukonsider ko din kasi si husband na yun, Monday kasi yun, tapos sobrang busy sa work and alam kong pagod din siya, tapos magdadrive. So, binigyan ko din siya ng time na lang din na magpahinga and kaya pa naman talaga, kakayanin pa. Pero, yun, ang gusto ko lang mangyari ng mga panahon din na yun ay makapagplano, pero at the same time ay wag gumalaw. Ayun, mas nare-relax ako kahit papaano kung hindi ako maggagagalaw. Yun nga, kasi pag pumunta ka na sa hospital, ayan, parang very uncomfortable na yung magiging process kasi nga, ayun, magbabiyahe ka and so on. Pero, yun, hoping kasi ako na kahit papano, mababawasan din or magiging okay ako kahit papaano pagdating ng paumaga. And then, 4 o'clock, yung pakiramdam ko, sobrang nilalamig na ako. Surprisingly, nakatulog ako kasi nga, yun nga, mag-aalas 4 na hindi pa ako natutulog, diba? Nakatulog pa rin ako kahit papaano na nairaos ko yung nakatulugan ko na lang yung sakit, ayan. Pero, syempre, nagising ka pa rin after mga 1 hour. And then, luckily, ayun, sakto rin, nagising na rin si husband. So, sinabi ko na sa kanya, and yun nga, right away, nag-decide na kami na pupunta na ng hospital. So, yun nga, nagbiyahe na kami. Distance sa bahay namin ay 22 minutes na travel time. And then, pagdating dun sa emergency, pagpasok ko pa lang dun sa waiting area, merong isang nakaupo doon. Diretso na sana kami umupo, pero yung tinawag na kami kagad ng nurse. And then, ang tanong niya sa amin ay, are you looking for a doctor? Yun. Then, yun, sinabi ko na nga, yun, yung condition ko, tapos parang naging, na siya, history taking or screening process. Tinatanong na niya ano yung mga nararamdaman ko. After nun, kasi ng mga panahon na yon, giniginaw din ako, tsaka sobrang sakit ng ulo ko na parang may mga tumutusok sa ulo mo. So, masakit talaga yung ulo ko. And then, binigyan niya ako ng Tylenol, tinanong niya kung meron ba akong allergy sa mga gamot, and so far, wala namang akong allergy sa mga gamot. And binigyan niya ako ng Tylenol, yun, 3 piraso, tapos sabi niya, hindi kita tinatry na i-overdose ha, nagbiro pa siya. And tapos, pinaproceed niya na kami sa kabila lang ng chair, which is yung registration. Kinuha yung Alberta Healthcare number, tsaka yung ID. And then, kinonfirm din niya ang address and contact number, yan. Tapos yung emergency, tama ba? Meron ba nun? Parang tinanong din yung sa emergency contact person, ayun. So, mabilis lang din naman. Siguro like 2 to 3 minutes. And then, pinaproceed na ako for blood collection. So, naghintay kami like 2 to 3 minutes. Tapos, may dumating na merong cart na kasama na staff nurse. Ayun, tapos siya yung kukuha. And in fairness ang sakit niya kumuha ng dugo. Shout out lang sa experience ko sa Capital Medical sa Quezon City. Parang talagang mga swabe ang mga nurses doon. I mean, wala kang nararamdaman sa mga needle insertion nila. So, hindi ko lang alam kasi yun lang yung experience ko. Yun, nung na-hospital din ako doon. And then after nun, nag-proceed naman ako agad-agad sa urine collection. So, nagpunta sa washroom, tapos ayun, nabigyan ko sila ng sample ng urine. And then, bumalik sa waiting area na dun lang din sa area na yon. And naupo ako saglit, tapos parang mga siguro 3 to 5 minutes na time, tapos tinawag na kami. And then, pinapunta na sa room. So, nakapahinga na ako sa kwarto noon. Pero dun lang din sa emergency yon. So, same floor lang din. Tapos, konting lakad lang din. Around 9:30, 8:30 kami dumating sa room. Tapos, kasi may orasan sa mismong katapat ng bed. So, kitang-kita ko talaga yung oras at naorasan ko sila. So, 9:30, dumating na naman yung nurse. Nagising ako kasi yun, maglalagay na siya ng dextrose and yung mga iba pang mga treatments na sinabit doon sa
dextrose. And in fairness naman, nagmamadali din yung dextrose. Ano siya, parang 120 km per hour. May mabilis talaga yung drops niya. Natapos siya siguro ng mga mabilis eh. Hindi ko sure kung 2 hours o 3 hours. Pero mabilis yung drops niya. Parang 1, 2, 1, 2. Parang ganon. Nagda-drop kagad siya. Tsaka nararamdaman ko yung yung pag-flow ng dextrose. Ano ba yun yung tawag doon? Na fluid sa dextrose. Nararamdaman ko siya dito sa arms. Na malakas nga siya. So, pero eventually, nakasanayan ko naman. Tapos nakakatulog din ako. And hindi ko lang alam kasi ganun ako pagka may dextrose, nagiging matulugin ako o talagang may kasama na rin bang pampatulog. So, hindi naman po ako medical person or medical related career person. And then, after nun, isi-CT scan daw ako. So, madali lang, like siguro 15 minutes, bumalik ulit yung nurse or 20 minutes, parang ganon. Bumalik yung nurse, tapos sinamahan niya ako sa CT scan. So, kailangan mong maglakad. So, hindi ko lang alam kasi baka possibly pwede rin naman mag-wheelchair. Pero, nakakalakad naman ako nung time na yon. So, naglakad lang din ako kasama siya. And si husband na iwan sa kwarto. Hintay ako sa CT scan na area, na waiting area. Like mga 5 minutes siguro. And then, tinawag na ulit ako. Then, pumasok nga ako dun sa donut na CT scan. Tapos, mabilis lang din yung process. Tapos, sabi ng nurse na isisend niya yung pictures doon sa department, ganyan. And, sinamahan niya ako pabalik doon sa aking kwarto. So, not necessarily na mismo sa kwarto. Parang, doon lang din pagdating sa triage, yung may mga nurse na nasa gitna, yung kwarto ko, nandun lang din, banda doon. So, yun, nakabalik ako doon, tas balik sa kwarto, naghintay ulit, tas maya-maya may bumalik na nurse. Tunog ng tunog din kasi yung sa dextrose. Merong isang beses na tumigil siya na parang may nadedetect daw siyang parang air something. So, tumigil siya, then nag-iingay siya, ganyan. Tapos may bumalik na nurse, may mga pinindot pa, tapos tumigil na ulit. And then, maya-maya, may bumalik ulit na nurse, sabi nga na may i-ultrasound sa akin. And then, yun, maya-maya, naka-proceed kami sa ultrasound, ganyan. And as usual na maglalakad lang din ulit papunta dun sa ultrasound. Kasi within the area lang naman din. So, hindi naman siya sa second floor or whatsoever. Same floor lang din. And konti lang naman din yung lakad. Matapos na nun, chinek din yung mga kidneys, ganyan. Yung hanggang sa babae, siguro sa lower abdomen, etc. And kasi mga gilid, ganyan, in-ultrasound nila, tsaka yung nasa gitna, abdominal part, na area, ayan. Tapos, nung natapos na yon, hinatid nila ulit ako sa ng ultrasound technician sa emergency section. And then, may mga iba pang mga ginawang exams. After lunch, mga 1 or 2 o'clock, okay na rin yung pakiramdam ko. Malaking improvement na sa nararamdaman ko nung kinagabihan. So, nag-hope na rin ako na makakalabas din ako siguro maya-maya lang din. And then, bumalik nga yung doctor. Nakausap ko rin yung doctor from time to time pagka nandun na yung result ng mga tests ko, CT scan, and ultrasound. Sinasabi naman nila yung resulta agad. And then, yung last na balik niya, yon sinabi na niya yung naging condition ko. Tapos, niresetahan na ako ng 7 days na medication. Meron ding paper na binigay wherein naka-indicate lahat ng naging test mo, yung mga binigay na gamot sa'yo. So, lahat recorded and mayroon kang copy. And ganun lang kadali na nakalabas ng ospital. Yun na yung last na conversation ko sa any hospital staff doon. Hindi na ako bumalik ng admin or registration. Diretso labas na talaga sa exit door. And may nagawa na akong video patungkol dito actually. Marami kong na-research na information about sa healthcare. Iba-iba din per province ang mga requirements, eligibility. So, yun, I highly suggest na mapanood din po ninyo ang video na aking pinaghirapan na gawin. Ayan. Final thoughts,
ano pa rin, thankful pa rin, kahit na malaki yung tax, yun nga, mararamdaman mo na may napupuntahan. Ayun, hindi ko problema na meron akong magiging malaking bill. Kumbaga, pumasok ka sa ospital na yon, sa emergency, na peaceful lang at ang aim mo ay gumaling ka. Hindi ko inintindi yung mga kahit anong test na ipapagawa nila. Though may mga, alam ko may mga exemptions din. Pero so far sa case ko naman, yun, wala naman pa ako na experience na yun, may binayaran ka. Talagang literal na gas lang na papunta sa ospital. Yun lang so far. Unlike sa Philippines, di ba? Parang pagka binanggit na yung mga CT scan na word, mga ganyan. Tapos may mga iba pang mga tests. Parang kinakabahan ka na sa bill mo. Ayun. Dahil sa mahal, diagnostic pa lang, marami ng gastos. So, napakamahal basically magpa-ospital sa Pilipinas. And though meron naman din mga insurance din doon. So, ayun guys, baka mayroon din kayong experience sa healthcare dito sa Canada, sa emergency, na gusto ninyong i-share, maging magandang discussion sa mga makakabasa nito. Feel free to share sa ating comment section. Thank you guys for watching this video. Take care. I'll see you again. Bye for now.